Okay, magandang gabi po mga kababayan. Medyo gumaan-gaan na yung pakiramdam ko, nakainom kong gamot eh. Ang pag-usapan po natin ngayon, itong pagbisita po dito sa atin ng Prime Minister ng Japan, si Prime Minister Fumio Kishida, na nagdala po ng magandang balita at magandang regalo. Alam nyo, itong Japan po, sa lahat ng bansa sa buong mundo, bagamat nagkaroon tayo ng hindi magandang nakaraan nung World War II, pero sa lahat po ng bansa, ito po ang not bansa and also lahi. Yung lahi po ng Japan, yan ang medyo pinagkakatiwalaan ko. Kasi, ano yan sila eh? Sila yung lahi na sobrang honest, professional, may isang salita, may word of honor. Ano kasi sila eh? Yung mga gentleman po na kausap. Totoo po yun. At di ba nga po, sa buong mundo, ang Japanese po ang most disciplined people in the world. Kaya nga po yung nangyari nung World War II, masyado silang naging marahas na mga sundalo dahil sila po ay talagang mayroon po silang covenant sa kanilang lahi at sa kanilang emperor. Ganun po talaga yon. Ganun naman po talaga dapat ang tao, lalo na sa mga sundalo. Kailangan po talaga yung nationalism, yung patriotism. Masyado lang po kasi silang patriotic na tao. Ngayon, yun nga pong ginawang pagbisita dito na siya ay nag-speech doon sa joint session ng Congress para sabihin kung ano yung kanyang pakay at ang plano ng bansang Japan with the Philippines. At ito po talaga ay napaka blessing po ito sa atin dahil dagdag na tulong po ito, lalo na dyan sa problema natin sa West Philippine Sea. Bagamat sila ay nangako na sila sa kanilang sarili at sa mundo na hindi na sila makikisali sa anumang giyera, pero ngayon po ay binago nila yon, yung talagang nasa constitution nila na yung hindi na sila tatalikuran na nila yung pakikipaglaban, yung pakikipaggera, yung pakikipag-away at yung pananakop. Kasi before, nagplano rin po sila ng imperial colonization, na ang balak nila i-colonize nga po itong Southeast Asia. Kaya nga kung sinasabi ng iba na kung wala dito yung Amerikano, hindi naman dito lulusob yung Hapon. Hindi po totoo yun. Kasi kahit wala dito yung Amerika, talagang balak sakupin ng Japan ang buong Southeast Asia and Pacific. Dito sila maghahari sa Pasipiko. Kaso nga lang mas advanced ang weapons and technology ng Amerika, kaya natalo sila. At because of that experience, lalo na yung na-trauma sila doon sa dalawang nuclear bombs na hinulog sa Nagasaki and Hiroshima, ay talaga pinangako na nila na hindi na sila, tatalikuran na nila ang
idea ng digmaan. Pero sa ngayon, ito ay nagbubukas po ulit sila ng kanilang pinto para sa pakikipaggera. Ito po ay dahil sa defense lamang. Kasi nga, may nangyayari po. Siguro kasi after World War II, yung New World Order noon na ang leader was United States, wala naman na sanang gulo, wala nang colonization, wala nang pananakop. Kaso ngayon may lumilitaw na bagong mananakop. Ito nga po ang China. At talagang dito sa Southeast Asia, hindi lang naman po tayong Pilipinas ang balak sakupin ng China, kundi Japan, South Korea, all of Southeast Asia. Inuumpisahan lang muna nila sa pagkuha ng mga karagatan like the South China Sea, yung East China Sea, yung dyan sa bandang Japan and South Korea. At ang balak talaga ng China is world domination, na hindi naman po papayagan ng mga peace-loving nations kagaya ng US, Europe at Japan. Kaya po nagpunta dito yung Japan para mag-alok ng kanilang tulong para protektahan ang ating teritoryo. Yung nagkaroon yata sila ng pag-uusap, agreement tungkol sa joint military exercises pareho ng sa balikatan and the Mutual Defense Treaty with the US. Alam nyo, maganda po ito kasi at least mas dumadami po ang ating kakampi. Mas maraming tulong, kakampi. Dahil sa totoo lang, pare-pareho naman po tayo ng kapalaran na tinatahak sa ngayon dito sa Southeast Asia. Dito sa Asia. Itong Japan, South Korea, Vietnam, Malaysia, Philippines, India. Kaya, kumbaga, nag-aalok ng tulong itong Japan. At hindi lang po military aid ang kanilang ibinibigay, kundi pati na economic. Ibig sabihin, yung mga projects po na ipinangako ng China na tutulungan ng bansa natin na hindi na natuloy, Japan po ang magtutuloy nun. Sa Japan po lumapit itong si Pangulo nating BBM. Sa totoo lang, ayaw ko talagang ayaw kong ka-partner sa negosyo, o ayaw nating hindi magandang kausap, kasosyo, kahit sa anong bagay, itong China. Dahil nga po, wala silang isang salita. Walang isang salita, sinungaling, mang-aagaw, hindi sumusunod sa batas. Kaya mas maigi po na kung ano man ang mga agreements na nagkaroon with China, maganda na po yung ginawa ng Pangulo natin na kinancel ito at lumipat na lang po sa Japan. Actually, yung Japan and South Korea ay nag-aabang lang po sa atin. Siyempre, loan yan utang, o di may interest, negosyo. At mas maganda nga pong kausap ang Japan. At kung sa quality na lang, quality ng produkto, quality ng trabaho, quality ng kausap, Japan po talaga. Japan and South Korea, pareho po yan. So, kaya ako po natuwa po dito sa pagdalaw na ito ng Japanese Prime Minister. At ako po personal ay nagpapasalamat. At ako po ay may dalawang kapatid na nandiyan dyan sa Japan, nakapag-asawa ng Japanese. Kaya close sa akin ang Japan. Yung mga nangyari po ng Second World War,
ano na po yun eh. Past na po yun. At saka, yung mga nangyari, ganun po talaga sa giyera. Ganun talaga ang giyera. Mayroong rape, mayroong patayan, mayroong kung ano nangyari sa giyera. Ganun yun, kagaya ng nangyayari ngayon sa Israel. Kaya nga po, dapat iiwasan natin ang giyera. Kahit ano man na lahi yan, hindi po mawawala yung mga pang-aabuso. Lahat na klaseng pang-aabuso sa buhay ng tao. Kaya yung sinasabi na naman dyan, may mga kontrabida na naman dyan, yung grupo ni Franz Castro. Parali-rali na naman sila dyan na gusto na namang pigilan itong pagpasok ng Japan. Ano kayo? Pabida na naman kayo dyan eh. Imbis na natuwa na sana ako sa inyo doon sa nangyari sa confidential fund. Ngayon, nagbibida kayo ng mali naman ang pagbibida ninyo. Welcome po ang tulong ng Japan at welcome ang Japan pumasok dito. Alin ang gusto ninyo? China ang pumasok dito. Mas maganda na po na i-welcome natin ang Japan nang sa ganon matulungan tayo na hindi dito makaporma ang China. Infiltrated na nga po tayo oh. Mas marami tayong kakampi at kaibigan, mas maganda. Sa totoo lang, hindi lang po Japan, South Korea pa, bukod sa Amerika, UK, Canada, nandyan po ang Japan, South Korea, Australia. Oh, mga kaibigan po natin yan na handang tumulong. Kasi sila man po ay balak po na biktimahin ng China. Kaya kumbaga magtulong-tulong. At yun nga po, sa lahat po na pwedeng matinong kausap sa buong mundo, Japanese po ang pinakamagandang kausap, pinakamatinong kausap. Kaya itong mga sinasabi nila Franz Castro na anak ko, baka yung mga issue ng comfort women, naku, noon nangyari yun nung gera, dahil nga gera. Hindi ko sinasabi na binabaliwala ko yung nangyari. Ganun nga talaga sa gera eh. Ganun ang gera. May marirape, may papapatay. Kaya nga dapat iiwasan ang gera. O ngayon, kaya pumapasok dito ang Japan para tulungan tayo na hindi matuloy ang gera. Dahil ang gigirahin po tayo ng China. O, gusto nyo ba na pag pumasok dito ang China, nagigirahin tayo? Ganun din. Pagpapapatayin tayo niyan, pagre-rapin tayo. At mga bastos yan. Mas bastos ang mga yan. Kaya itong mga pautot na naman dyan nila Franz Castro, pwede ba? Mag-isip-isip naman kayo. Ayan na nga, nag-aalok na nga ng tulong yung tao, kukontrahin nyo pa. Anong gusto ninyo? Malupig tayo ng China? Pasalamat tayo, may nag-aalok ng tulong. O, 'di ba? Hindi kayo mag-isip, gamitin niyo mga utak niyo, Franz Castro. Hindi lang na, basta lang kayo makaingay eh. Oo nga, oo, basta lang yan magpabida. Isipin mo kung ano ang magandang idudulot ng agreement na yan with Japan. Hindi lang Japan ang pupunta dito, Australia pa. Hindi ka natutuwa, gusto mo ikaw ang ibala namin sa kanyon? So, yun lang po mga kababayan. Ako po ay personal na nagpapasalamat sa Prime Minister ng Japan, sa government ng Japan, at sa Japanese society. Mababait po ang mga Japanese. Mababait. Diba? Mababait ang mga Hapon. Kayo naman. So, hanggang dito na lamang po at matutulog na ako kasi masama ang pakiramdam ko. May trangkaso pa talaga ako. Maraming salamat po sa panunood at sorry po na matagal akong nawala dahil may mga
remalaso na nangyari. So, thank you very much for watching and see you. I'll see you in my next vlogs. Okay? Peace.